tayong epekto. Halimbawa po, hindi po kayo kakain ng ilang araw. Makikita nyo po agad yung epekto niyan sa inyong katawan. Pero po kung minsan, kapag dating sa spiritual, para tayong mga nabubulagan, na nakakalimutan natin na meron din pong spiritual na aspect. Yung hindi mo pagbabasa ng salita ng Diyos at yung patuloy mong pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya po anong hamon po natin, at yun din yung title po natin, palagiang basahin ang iyong Biblia araw-araw. So gusto po natin ngayon pong hapon po na ito ay mahamon po tayong lahat. Ngayon po ay January 18, 2026. Sobrang daming araw na pwede pa nating ubusin. Sobrang daming oras na pwede pa nating mapagdaanan. Pero pwede tayong maging matalino sa pagdaan sa mga ito, pero pwede din natin sayangin. Alam niyo po, ang hamon po sa atin ay maging consistent po tayo sa pagbabasa ng salita po ng Diyos. Kung nag-fail po tayo noong 2025, tapos na po yun eh. Ang hamon po sa atin ay this year, mag-commit tayo sa Panginoon na magiging mas matapat tayo, mas magiging consistent po tayo, mas magiging regular po ang ating pagbabasa ng God's Word. At sana po, mas i-prioridad din natin ito sa ating pong buhay. Pangalawa, gusto din natin makita na meron po itong spiritual aspect, spiritual result sa iyong buhay. At dahil dyan, matulak ka, ikaw yung mapursige, ikaw yung mamotivate na yes, magbabasa ako ng Bible every day. So ang ating pong binasa kanina ay Joshua chapter 1 verse 8. Yan po yung ating unang passage na titingnan. At dito po sa simula po ng Joshua, ang nangyayari po dyan ay wala na po yung leader po nila. Sino po ba yung leader po nila bago mag-Joshua? Tama po, si Moises. At si Moises po, wala na po siya kasi hindi po siya makakapasok ng promised land. Dahil po nagkasala po siya, nagkakasala siya sa Panginoon, ginawa niya yung kasalanan. Kaya dahil doon, ay merong bagong leader. Sa Joshua chapter 1, may tinawag ang Panginoon na bagong leader, yun ay si Joshua. At si Joshua po, sabihin ng Panginoon po dito, ano ba yung dapat niyang gawin? Para siya yung magtagumpay bilang bagong tagapamuno, ano bang dapat niyang gawin? Ito yung una nating point din. Ang first point po natin, inuutos ng Diyos ang pagbubulay-bulay sa kanyang salita. Inuutos po ng Diyos ang pagbubulay-bulay sa kanyang salita. Bakit po ba gusto niyo po bang ma-motivate or nagtatanong po ba kayo, bakit ko babasahin ng God's Word araw-araw? Sana po, hindi lang po dahil nakasanayan natin ito basahin. Nang iba sa atin, matagal ng Kristiyano, simula nung kabataan pa lang or marahil, baby pa lang, dito na sa church. At ito na yung nakagisnan ko, tradisyon. Sana hindi din po dahil doon. Sana hindi din dahil sa Christian sa PLBC nagbabasa ng Bible. Sana ang pinakadahilan, bakit po tayo babasa everyday? Kasi mahal po natin ang Diyos, gusto po natin siyang makilala at gusto natin siyang sundin. Isa po itong utos po na ito. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay ito yung utos, huwag aalisin sa inyong bibig. Ito pa yung pangalawa, actually ito yung focus natin. Kundi ito ay inyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Makikita po natin sa talata na ginamit po yung imperative o command na form. Sabi sa talata, shall not depart. Sa English pala yun. At yung isa pa, you shall meditate on it day and night. Na nagpapaliwatig po sa atin na hindi po ito mungkahi o payo lang ng Panginoon sa bagong leader ng Israelites kay Joshua, kundi po ito'y direktang tagubilin o utos talaga dapat nating gawin. Ang ibig sabihin po ng salitang pagbubulay-bulay, sa literal, sa English, ay murmur, speak softly, utter, na nangangahulugan ng talagang pag-iisip-isipan po natin ng malalim, na humahantong pa sa pagsasalita ng mahina. Kaya ganun nga yung at hindi lang po yun, pag-iisip-isipan ng paulit-ulit. Ang pagbubulay-bulay po ay patuloy at malalim at paulit-ulit na pag-iisip ng salita po ng Diyos. Para pong kumakain po kayo ng masarap na steak, Hindi po ako nakakain sa steak eh. Kung meron pong gustong manlibre po. Talagang hiwain mo yun ng dahan-dahan. Tapos hindi mo kakainin, hindi mo lulunukin agad.
Nanamnamin mo muna. Ganun po yung pagbubulay-bulay. Dahan-dahan mo siyang ngunguyain, lalasahan, pag-iisip-isipan para sobrang mong ma-appreciate yung lasa. Ganun din po yung sabi po ng salita ng Diyos kapag nagbabasa po tayo ng Bible. Sabi pa sa talata, sinasabi pa sa talata kung kailan po natin ito gagawin. Sabi po diyan, araw at gabi. Sinasabi sa atin ito yung frequency, yung dalas, na dapat po nating pag-iisip-isipan at pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos. Ito'y araw at gabi. Ang mga salitang araw at gabi ay hindi po nagpapahiwatig po sa atin ng specific na time. Oy, devotion araw sa gabi. Hindi po ganun. Ito po ay kasabihan sa kanila na nagpapahiwatig po ng buong araw. Ibig sabihin, buong maghapon nilang sinasagawa ito. Ibig sabihin po, yung salita po ng Diyos ay nasa isip po talaga nila lagi. Yun po yung nag-uukupan ng kanila pong isipan mula araw hanggang gabi. Gaya po ng sinabi po sa Psalm, diba? Sabi po sa Psalm chapter 1 verse 2. Ay, yan yung Brad. Thank you. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ngayon sabi ng psalmist, yung itsura ng mapalad na tao, na hindi po siya namumuhay sa payo ng masama sa verse 1 po, makikita niyo po ito. Ni sumusunod sa mga daan ng mga makasalanan at nakikisama sa mga nanunuya, kundi, sabi ng psalmist sa verse 2, ang mapalad na tao ay nagagalak sa salita ng Diyos at nagbubulay-bulay araw at gabi. So, makikita po natin dito mga kapatid, na ang utos po ng Panginoon sa atin ay wag lang po natin basahin yung God's Word. Kundi ito'y pag-isip-isipan natin, pagbulay-bulayan po natin, talagang intindihin po natin at namnamin natin ang salita ng Diyos. So kapag Christian ka, gaya ng preaching kanina, ang tunay na nasa Panginoon, may pakikisama sa Kanya at kilala siya, sumusunod sa Panginoon. Sumusunod sa tinig ng Panginoon. At sumusunod sa kanyang mga utos. At ito po, isa pa po ito sa mga utos ng Diyos. Ang utos ng Panginoon, huwag maalis sa inyong bibig, kundi inyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Kaya po, kung ang utos po sa atin ay talagang mapag-isip-isipan at mapagbulay-bulayan ng salita po ng Diyos, hindi po pala sobrang mahalaga yung dami ng mababasa. Minsan, yun na lang po yung sukatan ng matapat na Christian, Kapag nakaka-10 chapters a day na ako, okay na Christian na ako. Hindi po ganun, po. Parang hindi po yun yung pinaka-sinasabi. Hindi po masama, 10 chapters a day, Pero po, ang pinaka-dinidinan at mas importante na talaga po tayo natututo, mas pinag-iisipan pa ulit-ulit at mas naiintindihan sa malalim na aspeto ang salita po ng Diyos. Mahalaga po yung mga reading plans. Ako po, may reading plan din po ako Pero wag po sanang malimitahan ng ating mga reading plan yung ating pong pagbubulay-bulay ng salita po ng Diyos. Wag ka sanang ma-pressure o wag mo sanang isipin na baka na hindi ko na matapos yung aking reading plan. Kasi mag-i-stay pa ako sa part na to ng Bible at gusto ko pa siyang pag-aralan. Hindi po, wag kang ma-pressure kasi mas tama po yun. Mas okay po yun. Mas mahaba, mas patuloy nating pag-iisipan, mas magagawa po natin yung utos na pagbulay-bulayan. Ang layunin ng pagbabasa, sabi po sa talata po natin, for application, ay hindi lang po for information. Ang layunin po ng pagbabasa ay para po sobra nating maintindihan ng God's Word at ito'y ma-apply natin sa ating pong buhay. Balikan nga natin, Brad, yung Joshua 1:8. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, kundi inyong pagbulay-bulayan, araw at gabi, ito yung dahilan, upang inyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. So ang dahilan po ng pagbubulay-bulay ay para po masunod po natin. Hindi po natapos sa reading ang devotion. Ito po ay napupunta dapat sa meditation at nauuwi sa pag-apply natin ng salita po ng Diyos. So sana po, hindi lang po tayo maraming alam sa Biblia, kundi yung mga alam natin sa Bible ay nagagawa po natin. Gayun din po, sana po,
tayo pong lahat ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Practically, paano ba natin gagawin ito? May nasulat po ako dito eh. Una, magsulat po tayo. Sana po kapag nagde-devotion po tayo, hindi lang po tayo nagbabasa ng Bible, tapos na. Madali pong gawin po yun eh, pero kung gusto po nating mapagbulay-bulayan talaga ang salita po ng Diyos, sana po kapag nag-aaral po tayo ng salita po ng Diyos, nagsusulat po tayo. You can write 1 to 2 sentence galing sa iyong nabasa. Kasi kapag hindi ka nagsulat, wala kang mapag-iisip-isipan. Isulat po natin sa maliit na papel na pwede nating dalhin sa kung saan yung iyong nabasa. Ang Diyos ay makapangyarihan dahil sa ganito. Sulat po natin. At ganoon din po, isulat po natin yung pinakatumatak sa atin at natutunan po natin para patuloy po nating mabasa po yan, mapag-isipan po yan, at mapagbulay-bulayan. Kaya po, kapag nakapila ka, tapos meron kang ganitong paper na maliit sa iyong habang nakapila sa kung saan, pwede mong basahin yun. Mahirap naman yung gawin, Brother James, magsusulat pa. Para nga masunod natin yung utos, hindi po ba? Kung madali lahat ng pagsunod, sana lahat na tayo sumusunod. Kaso hindi po ganun. Kapag din gumagawa sa gawaing bahay, minsan po, mahirap naman na magbubukas pa tayo ng cellphone o kung ano man, pwede nating dukutin lang yung papel na yun. At mababasa na po natin. Gawin po natin ito mga kapatid kasi po, ito po yung utos. Sabi po sa talata sa Psalm chapter 1 verse 2 sa last part, at nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Nagpapakita po sa atin po yan ng dalas ng kanyang pagbabasa, pagbubulay-bulay. At mag-lead din po sa atin sa second point po natin na ito po. Bibilisan ko lang po yung preaching kasi po mapapagod po agad yung boss ko. Mamaya po, hindi niya na po ako maririnig. Apo. Yan. Sabi niya sa second point, ang salita po ay dapat basahin ng palagian. Kung gusto po natin na sobrang matuto ng salita po ng Diyos, kailangan po babasahin po natin ito. Kasi po, mahirap naman po magbulay-bulay ng salita po ng Diyos kung wala po tayong nabasa. Kaya po, dapat po maging consistent din po tayo sa pagbabasa ng God's Word. Sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 2. Ayan. Gaya ng sanggol na bagong silang. Sa unang part ng talata ay hinalintulad po tayong lahat na sanggol na bagong silang. Ano po yung gusto? Na bagong silang ay mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. Gusto daw po natin yung nagnanais daw po tayong lahat ng spiritual na gatas. So wala pong exemption. Kung iniisip mo, ay matagal na akong Christian, alam ko na lahat ng nakasulat dyan, wala exemption. Sabi ni Pedro, gaya ng sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo. Wala namang sinabing, wala dyan si Brother Lance, ha? Wala pong ganun. Lahat ng mga believer, nag-aral ka man sa Bible school, marunong ka man mag-preach, matagal ka ng Kristiyano, bagong Kristiyano ka man, marami ka mang spiritual attainment, lahat po tayo dapat pong gawin ito. Gaya ng sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sabi po sa talata ay mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. Yung salita pong mitiin po dyan ay utos din po sa atin. Na sinasabi po ni Peter sa mga believers, hindi po ito suggestion, kundi po command na dapat po nating gawin. Literally, ang salita pong mitiin sa English ay to long for, to desire. Na ang ibig sabihin po nito ay may malakas na pagnanais, hindi lang basta gusto lang, kundi may malalim po tayong longing. Matinding pananabik para sa salita po ng Diyos. Ito po'y tumutukoy din sa matinding craving, parang gutom ka na talaga. At gustong-gusto mo na siyang makain, hindi ka na mapakali, ano? Parang ganun. At yung mitiin po daw natin, sabi po ng talata, ay yung spiritual na gatas. Hindi po ito literal na gatas, kundi ito'y paraan ni Pedro
para po ilarawan yung special na pagkain po natin sa spiritual. Ito po yung salita po ng Diyos. So, sa pangkalahatan, tinuturuan po tayo ni Pedro, lahat po ng mga mananampalataya, sinasabihan po niya na tayo po'y mauhaw talaga at magutom, magnais ng sobra at mitiin ang salita po ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, dapat po binabasa natin ito consistently. Kasi po, gaya po ng illustration ni ni Pedro, kung tayo po ay hindi kakain, consistently magugutom po tayo. Manghihina po tayo. Magkakasakit. Gayon din po tayo sa ating pong espiritual. Kaya po, nagbibigay po ba tayo ng panahon sa pagbabasa natin ng salita po ng Diyos? Yung unang tanong kanina, nagiging maingat po ba tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Pero ngayon, nagbibigay ka ba ng panahon? Pareho po nito yung sinabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 7. Actually, verse 6 babasahin natin. Pero, ayan. Kaya let's pakita nga natin. Thank you, Brad. Deuteronomy chapter 6. Yan. Ang mga salitang ito yung utos sa kanila ng Panginoon. Ang mga salitang ito na aking inuutos sa inyo sa araw na ito ay inyong ilagay sa iyong puso. At inyong ituro ng buong sikap sa inyong mga anak at inyong sabihin sa kanila kapag ikay nakaupo sa inyong bahay, kapag ikay lumalakad sa daan at kapag ikay nahiga at kapag ikay bumabangon. Sa unang part, sinasabi ng Panginoon yung command na ilagay ang salita ng Diyos sa kanilang pong puso. At sa huling part, ay ituro ito kapag sila'y nakaupo sa kanilang bahay, kapag sila'y lumalakad sa daan at kapag sila'y humihiga o bumabangon. Ito po isang paraan ng pagkasabi na wag mawaglit ang salita ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Kundi ito ilagay nila sa lahat ng parte, ni kahit sa pinakamaliit na area ng kanila pong buhay. So mga kapatid, ang punto po natin dito ay dapat po tayong maging consistent sa ating pong pagbabasa ng salita po ng Diyos. Hindi po pwede na sinisingit mo lang ang God's Word sa iyong buhay. Kundi po, dapat po, ito po yung priority po natin. Para maging consistent po tayo sa isa pong bagay, kailangan po yan, palagian po nating ginagawa. Actually, kailangan mong didisiplinahin yung iyong sarili. Recently po, ginagawa ko po sa bahay po namin, ay naglalakad po ako. Meron pong bumili si ate ko ng walking pad. Ako pala, actually may nagregalo sa akin. Walking pad. At ginagawa ko every day, dapat, saka every night, maglalakad. Kaso pagtapos magbakasyon, hindi na consistent. Kasi po, dapat ang consistency, yung disiplina mo yung sarili mo. Alam niyo po mga kapatid, ganoon din po sa pagbabasa ng salita po ng Diyos. Kailangan po nating disiplinahin ang ating pong sarili para po tayo po maging consistent na everyday, babasahin mo yung salita ng Diyos. Mahirap bang disiplinahin yung sarili? Ang sagot? Opo. Pero po, gaya po nung sinabi ni Pastor kanina, sa pagsunod, ganoon din po, sa pagpumuhay para sa Panginoon, pwede po tayong humingi ng tulong sa Panginoon at biyaya sa Kanya. Humihingi nga tayo ng tulong sa Panginoon kapag hindi na po natin kaya yung sitwasyon. Ni kahit sa mga maliliit na bagay na mahirapan tayo, pwede tayong manghingi ng tulong sa Panginoon. Humingi ng tulong sa Panginoon para everyday makapagbasa ka ng God's Word. Meron po akong prayer partner, yun yung prayer niya. At para po madisiplina din po yung ating pong mga sarili, kailangan ginagawa po natin ito, hindi lang regularly, kundi dapat may set of time po tayo. So, isang mga application po natin dito, magkaroon po tayo ng regular na time. Hindi yun kapag napag-isipan mo lang, uy, babasa nga ako ng Bible. Hindi po ganon. O kaya kapag tapos mong gawin yung isang bagay, huwag po sanang ganon. Kundi po, mag-alarm po tayo. Mag-alarm po tayo. Magkaroon po tayo ng set ng time na sa oras na to, ilalagay ko to sa Panginoon para ako yung magbabasa ng God's Word. Regularly, 3 or 3 p.m. Brother James, pagising ko po yun. Nagbabasa ako ng Bible. Mag-a-alarm, tapos magbabasa ng Bible. Kasi po, kung hindi po natin ito gagawan ng paraan, hindi po tayo magkakaroon ng time, hindi po talaga natin ito magagawa.
Hindi po tayo magkukumit sa Panginoon ng certain na oras, na itong oras na to ibibigay natin sa Panginoon, sasablay at sasablay po tayo. At kapag hindi mo na nagawa siya regularly, hindi ka na magiging consistent. Tatamarin ka na rin. Sana po lahat po sa atin dito makapagsabi na, ako, Brother James, sa biyaya ng Diyos, last 2025, regularly nagbasa ako ng Bible every single day. Sana lahat po tayo na-achieve po yun. Ano po. At kung gusto mong ma-achieve yan this 2026, ang sagot dyan, set your time. Mag-set ka ng schedule mo. Itong araw na to, itong araw na to, sa oras na to, babasa ako ng Bible every day. Practical na application, kung ikaw yung isang tao na, o isang Christian na nag-i-struggle sa daily devotion mo, magkaroon ka ng accountability partner. Na accountability partner mo, mas malago sa'yo. Hindi pwedeng yung kabarkada mo lang. Dapat mas malago sa'yo. Para ikaw ay ma-check na nagbasa ka na ba ng God's Word. At sa mga ate, mga kuya na talagang malago na sa spiritual, magdisipulo po kayo ng mga mas bata po sa inyo. Na po. Minsan po kailangan ng tanong ng iba eh, nag-devotion ka na ba? Dami-dami natin pwedeng pag-usapan eh. Pero minsan nakakalimutan natin pag-usapan yung para sa Panginoon. Lalo na to, God's Word. Ano, napag-usapan natin na pwede lahat ng pag-usapan, pero yung devotion mo kanina o kahapon, hindi mo pa nasabi sa kapatid mo. Ano po, kamustahin niyo po sila. Sana po, kapag nakita mo yung dinidisipulo mo, tanungin mo, kamusta ba yung devotion mo? O kaya, ano bang nabasa mo sa Bible? O kaya, share mo naman yung nabasa mo na. Application pa po, minsan nakakalungkot, gaya ng sinabi sa ating verse, sabi po dyan, yan, second Peter, sabi po dyan, ayan, thank you brother, sabi po dyan, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo. Minsan po nakakalungkot kasi marami po tayo yung mga mithiin sa iba't ibang mga bagay. Pero kapag mithiin para sa Panginoon, minsan kulang po tayo eh. Marami tayong mithiin gaya ng kumita ng ganito kalaki. Magkaroon ng ganitong gamit. Mabili yung gusto ko. Yung ganito, yung ganyan. Maging popular, maging sikat, maging kilala. Pero yung mithiin para sa Panginoon, minsan kulang or wala. Kaya po mga kapatid, magkaroon po tayo ng, sa mga application po natin dito, magkaroon po tayo ng tamang pag-set ng isip natin. Minsan kailangan po nating disiplinahin yung isip po natin na i-less yung mga bagay na desire mo sa mundo at ibigay yung desire mo sa Panginoon. So para po sa ating pong last point, tagal ko na pala nagpipreach. Connected din po doon. Na ano po bang mangyayari po sa atin kapag po lagi po tayong nagbabasa ng God's Word? Ano po bang epekto niyan sa ating pong buhay? At ano po bang epekto din yan kapag hindi tayo magbabasa ng God's Word? Point number 3. Ang ating pong patuloy na pagbubulay-bulay at ang ating pong patuloy na pagtanggi ay mayroong spiritual na resulta sa ating pong buhay. Gaya po ng pag-exercise ninyo, kasi hindi pa po ako nagsisimula eh. Kaya si Kuya Bon, binibiro ako eh. Gaya po ng pag-exercise, everyday, hindi mo man napapansin, pero paunti-unti may pagbabago yan sa katawan mo. Ganoon din po sa ating spiritual. Yung iyong pagpapabaya sa salita po ng Diyos, hindi mo man napansin sa una, ikaw man ay nasa church pa, hindi ka pa kumakalimot sa Panginoon, pero ang iyong pagpapabaya sa salita po ng Diyos at pagbubulay-bulay po dito, ay mayroong malaking epekto sa iyong spiritual. Letter A. Ang pagbubulay-bulay, positive po muna tayo. Ang pagbubulay-bulay ay nagdudulot ng spiritual na katatagan at bunga sa ating pananampalataya. Sabi sa ating mga talata kanina, Joshua chapter 1 verse 8, kahit di na po natin balikan, pero kapag po patuloy daw po nating pinagbulay-bulayan ang salita po ng Diyos, magkakaroon po ito ng mabuting bunga. Ayan. Sabi sa last part, kung magkagayon, iyo'y pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Pareho sa 1 Peter chapter 2 verse 2, kung mimitiin po natin ang salita po ng Diyos, ang resulta po nito
upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo. So meron pong resulta yung ating pong pagpapatuloy sa pagbabasa ng salita po ng Diyos. Gaya po ng sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 16 to 17. Sabi po ng talata, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng salita pong kinasihan ng Diyos, literally, binuga ng Panginoon. Breathe out. Ibig sabihin po nito ay galing mismo sa Diyos. Ang Diyos ang pinagmumula ng salita niya. Kaya po dapat nating basahin talaga. Kasi kung si President Marcos magsalita po dito, lahat tayo siguro attentive. Baka hindi po kayo mukhang inaantok. Kaya po binibilisan ko yung preaching ko eh. Kasi po bukod sa malapit na maubos, parang malapit na rin po kayong pumikit. Bukod po, diba po kapag po ang mga mataas sa tao nagsasalita po dito, talagang lahat tayo attentive. Ang God's Word po mga kapatid, bakit dapat nating binabasa? Kasi sabi ng Bible, ang Panginoon, ang Diyos ang nagsasalita. At sabi diyan sa verse natin, and thank you Brad, at mga pakinabangan. Ibig pong sabihin, ito po'y may profit, may benefit sa'yo. Hindi ka malulugi kapag pinili mong magbasa ng God's Word. Mga pakinabangan saan? Sabi sa talata, sa pagtuturo. Tinuturuan tayo kung ano ang tama at totoo tungkol sa Diyos at sa kanyang mga aral na nasa Biblia. Pag-asaway, pinapakita sa atin kung saan tayo nagkakamali, nilalantad ang ating kasalanan at kinoconvict tayo. Pag-utuwid, ang benefit ng God's Word, hindi lang po sabihin sa atin kung saan tayo nagkakamali, kundi sabihin din sa atin ano ba yung mga tamang direksyon, pabalik sa maayos na relasyon sa Panginoon. Pag-asanay sa katuwiran, isang mga benefit ng God's Word, kapag binabasa mo yan, dinidisiplina tayong mamuhay ng tama araw-araw. Ang result niya, nasa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Hindi perfect, sa English perfect yan eh. Pero mature, nasa gulang. Complete, sabi ng ibang translation. Nasang kapanglubos sa lahat ng mga gawang mabuti. In short, tayo po yung magiging magulang sa spiritual. Meron pong kahandaang gawin ng mga tama. Kaya po, sobrang totoo at sobrang mahalaga na nagbabasa po tayo ng salita po ng Diyos. Mas gusto mo ba ngayong taon na to, mas gusto mo bang magkaroon ng mas mataas na level sa spiritual, na maabot mo yung level, yung pagkatuto at pagkakilala sa Panginoon na hindi mo naabot last year? Ang sagot po, makikita natin sa salita po ng Diyos. Gayun din po yung pangako ng Diyos na blessing sa Psalm 19 verse 7 to 8. Bibilisan na lang po natin, Ang oras po ay 3:29. Hanggang ano oras po ba? 3:30 lang, di ba? Sobra lang po ako ng konti. Hindi po ako overtime. Konti lang. Sabi ng Psalm 19 verse 7 to 8, sabi diyan, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Ang ibig sabihin ng salita pong sakdal, walang kulang, perpekto, walang depekto. Nagpapalauli ng kaluluwa. Ang ibig pong sabihin ng nagpapalauli, binabalik sa original. Binabalik po tayo sa yung ating kaluluwa, binabalik po sa maalab na paglilingkod at pagkatapat sa Panginoon. Mga malamig at nanghihina, ni-revive ng Panginoon. Yan yung benefit ng salita po ng Diyos eh. Hindi mo feel na matapat ka ngayon, basa ng God's Word. Sabi pa ng talata, ang salita po ng Diyos ay tiyak. Hindi nagbabago. Ayon sa kung ano ang uso at kung ano ang tingin ng tao. Ito'y tunay na sukatan kung ano ang katotohanan. Tiyak. Ang resulta po niya, nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Gusto mo ba ng knowledge? Kukulang ka ba sa kaalaman? God's Word. Sa verse 8, ang salita po ng Diyos ay matuwid. Ibig sabihin, walang mali. At dahil sa pagiging patas at walang mali ng salita po ng Diyos, nagpapagalak ng puso. Marami pong mga hindi patas na mga batas, pero yung batas po ng Diyos, matuwid. Sa last part, ito'y malinis. Walang pandilinlang o daya. Kaya ang resulta po nito ay pagkaunawa. Yan po ang ginagawa ng salita po ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ang resulta po ng God's Word sa ating pong buhay ay magkakaroon po tayo ng mas matibay at mas malagong spiritual. Bakit po natin hindi babasahin?
nakakalungkot lang po, nakakalungkot lang po, kasi alam po natin ito eh. I-preach ni Brother James, puro mga familiar passage about reading God's Word. Alam po natin yan. Pero nakakalungkot lang mga kapatid. Kasi kahit na alam po natin yung mga bagay na ito, na kapag nagpatuloy tayo sa ating time in reading, mas lalago po tayo. Pero minsan, pinagpapalit pa rin po natin. Pinagpapalit pa rin po natin ang precious time sa Panginoon sa ibang pleasure ng sanlibutan para po ma-distract po tayo. Minsan, ang bilis po nating unahin ng palabas sa TV. Mas importante pa yung matatanggal sa PBB house kaysa subaybayan yung buhay mo ng Panginoong Yesus. Minsan, mas gusto mo pang mag-scroll sa Facebook, TikTok, Instagram. Hindi naman masama po yung mga yan, no? Pero hindi mo na napagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Minsan tinatawag ka na sa family devotion, naka-online games ka. Yung online games, hindi na po post po yun. Mga magulang, online games, wala pong post po yun. Pag yung ipapost, wala pong ganun. Kasi patuloy po yun. Online nga po, iba po yung kalaban niya, ibig sabihin. Ang nangyayari po dyan, imbis na tinatawag ka na, hindi ka lalapit kasi hindi mo mapost yung laro mo eh. Alam niyo po mga kapatid, kung talagang na-realize natin, mga passages na yan, familiar passages, kung talagang alam natin at naniniwala tayo na kapag binasa natin ang God's Word, lalago tayo sa salita ng Diyos, lalago po tayo sa buhay pananampalataya po natin, and then why not, priority po natin ito sa ating buhay, na yung ating po mga time everyday, mag-bend yan kapag di ka pa nagbasa ng God's Word. Hindi mo gagawin yung isang bagay kapag di ka pa nagbabasa ng God's Word. Dapat yan yung priority po natin eh. Kaya kung ikaw yung Christian na naghahanap ka ng growth, gusto mo ng mas fruitful life ngayong taon, ang sagot, salita ng Diyos. At dahil totoo po, nalalago po tayo sa spiritual. Kapag po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, totoo din, na kapag po babaliwalain po natin yan, ay mapapahamak po ang ating pong spiritual. Manghihina po tayo sa ating spiritual. Letter B at last point po natin. Ang pagpapabaya sa salita po ng Diyos ay humahantong sa spiritual na pagkahina. Sa spiritual na kahinaan. Neglecting the word leads to spiritual weakness. Nakita na po natin yan sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Kanina po, sabi po ng talata, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. Ano pong result kapag po ginawa po natin yan? Ano pong magiging outcome? Upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. So kapag daw nagpatuloy tayo sa God's Word, lalago po tayo. Alam natin ang kabaliktaran, hindi po tayo lalago. Pero meron din pong talata sa Biblia na dahil sa kanilang, actually marami po ito eh, pero pumili na lang ako ng isa. Nasa devotion ko po ito nakaraan. Meron pong talata sa Biblia na dahil po sa kanilang pagtanggi sa mga tuntunin ng Diyos at paglayo sa salita ng Diyos, kaya po sila paparusahan ng Panginoon. At yung parusa na po na yun ng Panginoon sa kanila, dahil po sa kanilang pagsuway noon at noon pa. Noon kasi hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Noon po, binaliwala nila ang salita po ng Diyos. Ngayon, nandiyan na yung judgment. Sabi po sa Hosea chapter 4, verse 6. Sabi po ng talata, ang aking bayan ng Diyos, ay napapahama, ay nawawasak, nasisira, dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ang aking bayan ay nawawasak, dahil sa kakulangan sa kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, sabi ng Diyos, itinatakwil din kita bilang aking pari. Yung background po ni Hosea, si Hosea po ay prophet sa Northern Kingdom. At yung Northern Kingdom po nung panahon po na ito ay sobrang bagsak na po sila. Sobrang lalim na po nila sa kasalanan. Yung kanilang spiritual level, walang-wala na, pula. At dahil po sa ginagawa po nilang kasalanan, una po, tinatanggihan po nila yung totoong worship. Nag-worship po sila sa idolatry. Mismo yung pagsamba kay Yahweh, sinasamahan po nila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganun po yung ginagawa nila. At kaya po dito sa chapter 4, ang ginagawa, ang isang mga panawagan po ng Diyos,
laban sa Israel, kung saan ipinapahayag ni Hosea kung paano ang kasalanan ng bayan at ng kanilang mga pinuno ay nagdudulot sa kanila ng kulang sa kaalaman. Kawalan ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. At dahil po dito, wasakin sila ng Panginoon. Sabi sa unang part ng talata, yung bayan ng Diyos ay patuloy na nawawasak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Yung kakulangan sa kaalaman po dito, hindi lang po simpleng walang impormasyon tungkol sa Diyos, kundi po hindi na nila maunawaan yung tunay na pagkaunawa, tunay na pagkakilala kung sino yung Diyos at yung kanyang mga kalooban. Wala na sa isip po nila yon. At sa context po ng Hosea, ang dahilan po nito, yung mga leaders nila kasama yung mga taong bayan, tinanggihan nila yung tuntunin ng Diyos. Yung salita ng Diyos, ayaw nila yan. Ito po mga kapatid, yung isa sa maraming itsura ng bayang Israel, hindi sila sumunod sa Panginoon, sumuway sila sa Panginoon, isa po ito. Nag-lead sila sa kapahamakan. Ito rin po yung mangyayaring resulta po sa atin kapag po nagpatuloy po tayong tanggihan yung salita po ng Diyos, mga kapatid. Bukod sa itutulak ka niyan sa pagkakasala at pagkakamali sa Panginoon, hihiwalay ka niya sa Panginoon, yung relasyon mo sa Panginoon, masisira. Concluding application, tapos na po tayo. Ang tanong po para po sa ating lahat, nagbubulay-bulay po ba tayo at nagbabasa ng salita ng Diyos? Kung opo, ang hamon po sa atin ay sana po gawin po natin ng mas maingat. Pwede po tayong magbasa ng God's Word. Pero po, nagbasa lang tayo. Hindi naman tayo nagbulay-bulay talaga. Gawin po natin ng maingat. Magsulat po tayo. Pag-isip-isipan po natin. Sana po mga kapatid, ang nag-ookupa, araw-araw, oras-oras, bawat sandali ng ating pong isipan, ay salita po ng Diyos. Alam niyo po, kung hindi po God's Word ang mag-ookupa ng isip po natin, mayroon po diyang maglalamnan po yan ng iba. Kasi po, never namang naging neutral yung isip po natin eh. Kaya po mga kapatid, sana po, lahat po tayo, every day, magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Ano bang natutunan mo sa salita ng Diyos? Sana yan yung nasa isip mo. Pangalawang concluding application, dahil po nakita po natin na sobrang critical sa iyong spiritual life, yung pagbabasa mo ng Bible. Kung hindi ka man naging consistent last year, mag-commit ka sa Panginoon ngayon. Panginoon, this time gagawin ko lahat ng paraan, Panginoon, para maging consistent ako. Yan sana yung maging commitment mo. Sa biyaya ng Diyos, mahirap man, gawin po natin. Kamusta po tayo sa ating pong evaluation? Sana ginawa niyo po yung sinadjust si Pastor Rabbit, magkaroon ng spiritual evaluation last year. Kamusta po ba tayo sa ating pong evaluation? So kung paano po tayo nagbasa ng God's Word? Kung paano po ba tayo naging consistent magbulay-bulay ng salita ng Diyos last year? Alam niyo po, sobrang bilis maubos ng oras. Ngayon po ay January 18 na. Sa mga sumasahod, nakasahod na po kayo, ng kinsenas. Ang bilis po ng oras. At yung oras po ay hindi na po natin mabalikan. Pero alam niyo po, meron pa po tayong maraming time ngayong 2026. At meron pa po tayong 300 plus na days. Sana po, ang goal natin, mas mataas na spiritual level kumpara last year. Ang gagawa po natin yon, kung mag-focus po tayo sa meditation and reading consistently and daily ng salita po ng Diyos. Kaya ang hamon po natin, dahil ang pang-araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ay may spiritual na epekto sa ating pong buhay. Mga mananampalataya, palagi ang basahin ay ang iyong Biblia araw-araw. Tayo po'y mag-pray. Ama, marami pong salamat sa hamon mo po sa amin. Minsan, Lord, kailangan namin mag-sorry sa inyo kasi yung mga pamilyar, doon pa kami sumasablay, Panginoon. Yung mga alam na namin, at yung mga pinaka-basic, yung pa yung hindi pa po namin nagagawa ng matapat. Kaya po, Lord, tulungan niyo po kami. Kailangan po namin ng grace galing po sa inyo. Hindi po laging madali, Panginoon, para sa amin. Hindi po laging free ang time po namin. Hindi po laging akmang schedule po namin sa gusto po namin mangyari. Kaya po, we're praying po, nabigyan mo po kami ng biyaya, bigyan mo po kami ng tulong, na this year, Panginoon, we want to commit
ang pagbabasa ng iyong pong salita every single day. Help us, Lord. At dalangin ko po, Panginoon, dahil po sa pagpapatuloy po namin sa pagbabasa ng God's Word, tulungan niyo po kami, lahat po kami dito sa church, ay mas malagong spiritual nawa, Panginoon, ang inyo pong ibigay po sa amin sa taon po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.